So good day mga ka-farm boy, another day, another farm na naman ang pupuntahan natin ngayong araw dahil bibisita lang naman tayo ulit sa farm ni Sir Biboy Enriquez para i-tour kayo sa kung anong merong facilities, best farm practices meron sa Firebird Game Farm. So tara, samahan nyo ko. So good day mga ka-farm boy, another day, another farm visit na naman tayo ngayong araw. Kasama natin ang Pit Games TV team na nandito kami ngayon sa farm ni Sir Biboy Enriquez para feature yung mga facilities at yung kanyang mga best farm practices. So mamaya makasama natin si Sir Biboy at mga panayam natin. Hello Doc, good morning. Sir Biboy, good morning po. Mag-shoot lang po kami sa hindi pa naman po. Product shoot lang po. Selection kayo, Sir Biboy? Para sa 28, 1. March 1 po. Yes. February 28 and March 1. Santa Monica, March 1. Ito out na itong Tagaytay. Hindi naman sumali sa amin. Manila Arena po. Okay. Kay Sir AS pala. Ayan siya ako. 77 and 50. Ito. Sa It's in the middle of nowhere. So, good morning mga ka-farm boy. Ngayong araw ay iikot tayo sa farm ni Sir Biboy. At unang bibisitahin natin ang kanilang breeding area. Ang Firebird breeding area. Kung saan pinapalahi ang mga linyada tulad ng mga white kelsos, red kelso, at ang kanilang mga signature na linyada, ang super sweater. So, ayan. Kasama natin Pit Games team na iikot para i-document ang mga best farm practices ng Firebird Game Farm. At nakikita nyo ngayon ay ang breeding area ng Firebird Game Farm. So yan mga ka-excellence, bago tayo pumasok sa kanilang brooding area ay nag-foot bath muna tayo bilang biosecurity. So yan mga ka-farm boy, papakita natin yung kanilang brooding area. Ito yung tinatawag nilang indoor brooder, kung saan nilalagay yung mga bagong hatch o bagong pisang mga sisiw at palalaki nila dito for about 2 to 3 weeks bago ilabas sa kanilang outdoor brooder na tinatawag. So yun na yung pinaka range area nila bago ilipat sa mas malaking range area. So yan, kung makikita nyo, very healthy yung sisiw dahil sa ganitong sistema ng pag-aalaga. So yan yung kanilang indoor brooder na sistema ng Firebird Game Farm. So yan mga ka-excellence, so sistema ng Firebird Game Farm. So habang nasa indoor brooder, naka-steady rin yung kanilang vitamins na ibinibigay. Ito yung ating Progen Z plus yung ad libitum na feeds na kanilang pinapakain na chick booster feeds para tuloy-tuloy yung paglaki ng mga sisiw. So nakikita nyo mga sisiw, very healthy. So yan mga ka-farm boy, after naman natin
umikot sa kanilang indoor brooder, ay iikot naman tayo dito sa tinatawag nilang outdoor brooder, kung saan dito nilalagay yung mga sisiw edad 3 weeks old hanggang mailagay sa range. So Drek, okay ba tayo dyan? Ayos. Progency. Progency number 1. Number 1. So eto mga ka-farm boy, papakita ko sa inyo yung tinatawag nilang outdoor brooder. So eto yung mga sisiw from the indoor brooder going to this outdoor brooder. Dito nila pinapalaki yung mga sisiw hanggang makumpleto yung bakuna bago ilipat sa mas malaking range area. Yan. So simple lang naman yung outdoor brooder, mas exposed sa direct sunlight yung mga sisiw. Siyempre covered pa rin yan nung net bilang protection na hindi sila gumala sa mas malayong lugar. At dito mas nafa-facilitate, no? Mas nakikita nila yung mga sisiw kung nag-grow ba ng mas maayos. So silang ito sa mga pamamaraan ng Farbird Game Farm na sistema sa pagpapalaki ng mga healthy na mga sisiw. So yan, pinakita ko lang sa inyo clips lang about indoor brooder and day outdoor brooder. So mamaya naman ikot naman tayo sa kanilang breeding area kung saan pinapalahi yung mga linyada na meron ang Farbird Game Farm. So yun, mga ka-excellence, isa naman sa mga nagustuhan kong sistema ng Farbird Game Farm is yung pagdating sa collection ng mga itlog. So dito mula sa breeding yard kino-collect na yung mga itlog. Then, after collection, sinusulat kung sino yung inahin. Nilalagyan ng marking to identify anong bloodline ng manok na nangitlog, at the same time kung sino yung broodcock na ginamit for the breeding. So good day mga ka-farm boy. Ngayon naman ay bibisita tayo sa range area ng Farbird Game Farm para ipakita sa atin ano ba yung mga best farm practices nila pagdating sa ranging management ng kanilang mga sisiw. Kaya ang bilis lang ang sisiw namin. Tapos na ulit yung IGF. Oo, bilis. Bye-bye na lang. So yun mga ka-farm boy, ngayon naman ay nandito tayo sa kanilang range area. So dito, after dun sa kanilang outdoor brooder ay inililipat dito sa mas malaking range area kung saan dito na pagugulangin yung mga manok hanggang sa ma-harvest na po ang mga stags na galing dito sa range area. Wala yata eh. Nagkawan sila papasok. So yan, samahan mo kami, Doc Ramil, Ma'am Luni, direct at sa team ng PKs. So, para pagkwentuhan ang sistema nila pagdating sa range management. Para lang maipon sa ano yung mga So yan mga ka-farm boy, pinag-uusapan no with Doc Ramil and Ma'am Luni yung sistema nila pagdating sa range management ng mga sisiw. So eto yung mga cockerels na galing dun sa outdoor brooder. Pero wait, Kaya gisa niya doon ang patak. kasi doon sa indoor brooder 3 weeks. So yan, so as per Ma'am Luni, ang 1,000 square meter na lawak ng lupa ay naglalaman ng mga around 25 heads
ng mga cockerels na inaalagaan upang siguro upang mas masiguro yung mas magandang growth dahil mas malawak yung area, hindi masikip at siguradong mas hindi magkakaproblema yung manok na aalagaan. Tuwing katapusan ng buwan yun, ginagawa namin tuwing katapusan ng buwan. Yun, may mga kasama kami mga bata dito na talagang lalambatin lahat yan, tumutulong. Masaya dahil bibigyan lang namin ng pambaon sila, masaya na sila, may pambaon na sila.